Magandang araw sa inyong lahat. Naririto na naman ang inyong Teacher Bell upang kayo ay samahan sa inyong paglalakbay sa mga aralin sa ikalawang markahan sa economics. Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang batas ng demand. Sa panahon ngayon na may pandemya, mahalagang masuri ng bawat mamamayan kung ano ang kanilang tunay at pinakahigit na pangangailangan. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang kahulugan, konsepto at batas ng demand para mailapat ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maiintindihan din natin ang kahalagahan at epekto ng bawat salik sa paggalaw ng demand na magiging batayan ng desisyon para maging isang matalinong mamimili. Ano nga ba ang ibig sabihin ng demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ano ibig sabihin nito? Hindi ba kapag ang iyong nanay ay nagpunta ng palengke, hindi lang naman iisa na produkto ang kanyang bibilhin, hindi ba? Bagkus, ang binibili niya ay maraming produkto sa iba-ibang presyo pero sa isang takdang panahon. Ano nga ba ang batas ng demand? Isinasaad na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag mataas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilihin. At kapag bumaba naman ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilihin. Ano ibig sabihin nito? Na kapag mataas ang presyo, kakaunti lang ang nais bumili ng mga produkto. At pag mababa naman ang presyo, maasahan natin na mas marami ang gustong bumili ng produkto. Tinatawag ito sa Latin word na ceteris paribus. Ito ay nangangahulugan ng ipinagbabatayan na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakakaapekto nito. Ang ibig sabihin nito, ang presyo lang ang dahilan kung bakit nagbabago ang dami ng gustong bilihin ng isang tao. Ang tawag doon ay ceteris paribus. Ayon sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at ang iyong pamilya ay magdedesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang presyo ang inyong pangunahing pinagbabatayan. Hindi ba? Kapag tayo ay gusto nating bumili ng isang product, hindi ba ang unang tanong natin sa nagtitinda, Kuya, magkano yan? Or ate, magkano po ba yan? Hindi ba? Dahil doon natin ibabatay kung ilan ang pwede nating bilihin ayon sa presyo para magkasya yon sa ating budget. So sa bawat pagbili mo sa tindahan, itinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilihin. May dalawang konsepto kung bakit magkasalungat o inverse ang ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Ang unang dahilan dito ay ang substitution effect. Ano ito? Kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Halimbawa, ang shampoo na ginagamit mo ay biglang tumaas ang presyo. At nakita mo na kulang ang pera mo na pambili. So anong gagawin mo? Hindi ba hahanap ka ng alternatibo para ikaw ay makabili ng shampoo sa mas mababang halaga? Sa gayon, mababawasan ang dami ng mga mamimiling gustong bumili ng produktong may mataas na presyo dahil maghahanap sila ng mas mura. Yun ang tinatawag nating substitution effect. Ang pangalawa naman ay ang income effect. Ano naman ito? Mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Ang ibig sabihin nito, mas malaki ang nagiging value ng pera natin kapag mababa ang presyo ng isang bilihin.
Kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Tama naman, hindi ba? Kapag mababa ang bilihin sa pamilihan, mas marami tayong nabibili. Therefore, tumataas yung value ng money natin. Okay? Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kanyang kita na maipambibili. So yung kinita o yung income ng ating mga magulang, pag mataas ang presyo, mas kakaunti ang halaga nito dahil kakaunti lamang ang ating nabibili. Dahil nga, mataas ang presyo. Kaya lumiliit ang kakayahan ng kita na makabili ng mga produkto o serbisyo, kaya nababawasan ang dami ng nabibiling produkto. Yon ang tinatawag nating income effect. So ano nga ulit ang dalawang konsepto kung bakit magkasalungat o inverse ang ugnayan ng quantity demand sa presyo? Ito ay ang substitution effect at ang pangalawa ay ang income effect. May tatlong konsepto na nagpapakita ng ugnayan ng demand at ng presyo. Ito ay ang demand function, ang demand schedule, at ang demand curve. Pag-aralan muna natin ano ba itong demand function. Ang demand function ay isang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Naipapakita ito sa pamamagitan ng equation ng QD is equal to F times P. Kung saan ang QD o ang quantity demanded ang tumatayong dependent variable o nakabatay ito sa independent variable. Ang P naman ay kumakatawan sa presyo. Ito naman ay isang independent variable o walang pinagbabatayan kaya kaya niyang mag-isa. Ibig sabihin, nakabatay ang quantity demand sa pagbabago ng presyo. Isa pang paraan ng pagpapakita ng demand function ay sa pamamagitan ng equation na QD or quantity demand is equal to A minus B times P, kung saan ang QD ay tumatayo na quantity demanded, samantalang ang P ay ang presyo. Ang A ay ang intercept o ang bilang ng QD kung ang presyo ay 0. At ang slope, kung saan ang ibig sabihin ng slope, yung pagitan ng mga presyo at ng mga binibili. Nagpapakita ang slope ng pagbabago ng quantity demanded sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Ang pangalawa naman ay ang demand schedule. Ano naman itong demand schedule? Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilihin ng mamimili sa iba't ibang presyo. Ito ay isang chart, okay? Na ang schedule na nakikita natin sa talahan na yan ay tumutukoy sa quantity demanded para sa candy sa iba't ibang presyo. Pag-aralan natin. Halimbawa, ang presyo ng bawat piraso ng candy ay 5 piso. Makikita natin na ang quantity demanded para sa candy ay 10 piraso. Kung ang presyo naman ay 4 na piso, ilan ang quantity demanded? Tama, 20 piraso. At kung ang presyo ng candy ay bababa sa 3 piso, ilang candy na ang gustong bilihin? Tama ulit, 30 piraso. At kung ang candy ay 2 piso ang halaga, ilan ang pwede nating bilihin? Tama ka, 40 pieces. At eto pa, kung ang candy ay bumaba pa sa piso ang isa, ilang piraso ng candy ang gusto nating bilihin? Magiging 50 pieces of candies. And of course, nakikita natin dyan yung slope which is 0. Okay? Ang value niyan, di ba nga, kung libre, mas maraming may gusto. Kaya ayan, 60. Alright, nakikita natin dito na the higher the price, the lower the demand. If the price is 5 pesos, the demand will only be 10 pieces of candy. While, if the price is 1 peso,
ilan ang magiging demand? 50 pieces of candies. Nakuha niyo ba? Kaya makikita sa demand schedule na nabuo mula sa demand function na QD is equal to 60 minus 10 times P, inilalahad nito sa schedule na habang tumataas ang presyo ay bumababa din ang demand. Ang pangatlong pamamaraan ay ang demand curve. Ang demand curve ay isang diagram o grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Nakabuo tayo ng kurbang pababa o downward sloping curve mula sa point A hanggang point F. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilihin ng mamimili. Halimbawa, ang quantity demand ng candy sa iba't ibang presyo ay makikita natin sa graphical presentation na ito. Kung ang presyo ng candy ay 5 piso, makikita natin sa point A na 10 piraso lang ang kayang bilihin. Samantalang sa point B na kung saan 4 na piso ang presyo, makikita natin na meron tayong 20 pirasong candy ang gustong bilihin. At sa point C na kung saan ang presyo ay 3 piso, ang nais bilihin ng mamimili ay 30 pirasong candy. At sa point D naman, kung saan ang presyo ay 2 piso, makikita natin na ang nais bilihin ng mamimili ay 40 piraso. And, pagdating ng pisong halaga ng candy, ilan ang gustong bilihin? Makikita natin dyan na ito ay 50 pirasong candy ang nais na bilihin. At makikita natin sa point 0, which is wala ng presyo libre, therefore, mas marami ang may gusto, which is point F, 60 piraso. This is shown doon po sa ating chart, hindi ba? Ito din yun. Naipakita lamang siya sa isang graphical presentation. Okay? This is what we call the demand curve. Ang demand curve ay ang paggalaw sa kurba mula punto A papuntang punto B at makikita na sa pagbaba ng presyo mula 5 piso pababa hanggang 4 na piso, ang demand sa candy ay tataas ng 10 piraso. Kapag ang presyo naman ay tumaas sa piso, bumababa ang quantity demand sa 10 ring piraso. Yan. Kikita natin yan sa ating illustration. Ating patunayan ngayon na ang demand schedule at demand function ay iisa sa pamamagitan ng computation. Paano natin ito gagawin? Nakikita natin dyan ang demand schedule. How are we going to compute? Kapag ang price is equal to 1 peso, ano ang quantity demand? Hindi ba sa chart makikita natin na kapag piso ang halaga, we have 50 pieces of candy na gustong bilihin. Tama? How are we going to arrive at these 50 pieces of candies? So let's use the formula given, wherein QD is equal to A. Yung A po ay yung 0 point, therefore 60, di ba? Minus B, which is the slope, yung pagitan, which is 10, times the price. Alright? So, commonly, class, ang QD or the equation is always given. Alright? So, you just have to do substitution and you can get the answer. So, QD is equal to 60 minus 10 times the price, which is 1 peso. Alright? So, therefore, QD is equal to 60 minus 10 times 1. Okay? So, 10 times 1 is equal to 10. So, 60 minus 10 is equal to 50. Kaya makikita natin dyan na kapag ang presyo ay piso, ang quantity demanded will be 50 pieces of candies. I hope you got it. Alright? Kapag ang price naman is equal to 5 pesos,
Ilan naman kaya ang magiging QD nito? Okay, let us solve again. QD is equal to A minus B times price. Alright, so the equation goes like this, 60 minus 10 times the price. So, ang price na hinahanap natin is 5 pesos. So, let's do again the substitution wherein 10 times 5 pesos na price is equal to 50. So, therefore, 60 minus 50 is equal to 10. So, therefore, sa amount na 5 pesos, ilang piraso ng candy ang nais bilihin? So, you only have 10 pieces of candies. So, in this way, we can see, nakikita natin yung inverse na relationship ng quantity demanded and the price. Wherein, if the price is high, there will be lower demand. If the price is low, then there will be higher demand. Okay? Okay. Meron akong isang gawaing ipapagawa sa inyo kung saan kayo ay magtatala, magkukurba, at kayo ay magsosolve ng demand function. Ipagpalagay na katatapos lamang ng inyong classes sa PE. Okay? Kunyari, wala ng pandemya at natapos na kayo sa classes sa PE. Ano usually ang nangyayari? Diba? Parang pagod na pagod, uhaw na uhaw. So, nagkataong may tinda sa kantina ng buko juice. Ilang baso ng buko juice ang handa at kaya mong bilihin sa presyong 6 pesos, 10 pesos, at 14 pesos kada baso. So, italam mo sa column ng QD at samantala, italam mo naman ang presyo kung ang QD naman ay nasa 34 at 26. Ilagay sa talahan na yan ang dami ng quantity demanded sa bawat presyo upang mabuo ang demand schedule. So, ipagpalagay natin na ang demand function mo ay QD is equal to 50 minus 2 times P. Pagkatapos nito, ay ipakita ito sa pamamagitan ng paggawa mo ng demand curve at sagutan ang mga pamprosesong tanong sa ibaba. Alright, so I hope you will be able to answer and solve this gawain 2. Okay? Para sa susunod mong gawain, ipakita rin sa computation ng demand function at ilagay ito sa iyong sagutang papel. Wherein, QD is equal to 50 minus 2P at punan mo at punan natin ang mga nawawalang mga datos. Okay? Pagkatapos ito, ay gawan mo rin siya ng demand curve mula sa nabuong demand schedule. Nais ko rin ilagay mo sa iyong sagutang papel ang solusyon or demand function na iyong ginawa. Ngayon naman, tayo naman ay magtungo sa mga salik na nakakaapekto sa demand. Sinabi natin kanina na kapag ang presyo lamang ang ipinagpapalagay na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demand, ito ay tinatawag nating ceteris paribus. Pag-aralan naman natin ngayon kung ano-ano pa yung ibang mga salik na makakaapekto sa tinatawag nating demand. Una ay ang kita. Bakit natin nasasabing nakakaapekto ito sa pagbabago ng quantity demanded? Ang pagbabago ng kita ng tao ay maaaring makapagbago ng demand para sa isang particular na produkto. Mayroon tayong tinatawag na normal goods. Ito ang tawag sa mga produkto kapag dumadami ang demand dahil sa pagtaas ng kita. Halimbawa, ipagpalagay na ang karneng baka ay normal good para kay Elena. Sa pagtaas ng kita ni Elena, ay tataas din ang kanilang demand sa karneng baka. Bakit? Kasi kaya na niyang bumili dahil tumaas ang kanyang sahod. At kapag bumaba naman ang kita ni Elena, ay bababa din ang demand para sa karneng baka. So, kunyari, bumaba ang sahod ngayon na natanggap ni Elena dahil marami siya maaaring binayarang mga pagkakautang, hindi muna siya makakabili ng karneng baka. Okay? So, naapektuhan ng kanyang kita ang pagbili niya ng tinatawag nating normal goods.
So, meron din tayong tinatawag na inferior goods. Ito naman ang tawag sa mga produktong tumataas ang demand kasabay sa pagbaba ng kita. Halimbawa, ipagpalagay naman ang sardinas sa inferior good para kay Alena. Sa pagtaas ng kanyang kita, ay bababa ang kanyang demand para sa sardinas. Samantalang sa pagbaba ng kanyang kita, tataas naman ang kanyang demand para sa sardinas. Ibig sabihin, pag mataas ang kita ni Alena, hindi na siya bibili ng sardinas kasi kakayanin niyang bumili ng mas masasarap na pagkain kaysa sa sardinas. Pero kung bababa din ang kanyang kita, tataas din ang kanyang pangangailangan sa sardinas. Ang pangalawang nakakaapekto na salik sa quantity demand, maliban sa presyo, ay ang panlasa. Ang pagpili ng produkto at serbisyo ay karaniwang naaayon sa panlasa ng mamimili. So lahat tayo, hindi naman tayo pare-pareho ng taste, hindi ba? So ibig sabihin, ayon yun sa panlasa mo ng bawat isa sa atin kung ano yung produkto na nais nating bilihin. Kapag ang isang produkto o serbisyo ay naaayon sa iyong panlasa, maaring tumaas ang demand mo para dito. Halimbawa, kung naaayon ang pandesal sa iyong panlasa bilang pang-almusal, mas marami ang makakain mo dito kaysa sa ibang tinapay, hindi ba? Ayan. At ang pangatlo ay ang dami ng mamimili. Meron tayong tinatawag na bandwagon effect. Ano ito? Ito ay maaaring magpataas ng demand ng isang individual dahil sa dami ng bumibili ng isang produkto na ihikayat ka ring bumili. Paano nangyayari ito? Kunyari, nakita mo na ang daming bumibili, nauuso, noong nauso ang tinatawag nating ripped jeans, hindi ba? Kahit naman hindi mo kailangan, dahil gusto mong makiuso, ikaw ay napapabili rin. Gusto mo ring bumili dahil gusto mo nga makiuso. And that is what we call bandwagon effect. Yun ay ang pagbili ng individuals dahil sa dami, ay nahihikayat siyang bumili dahil madami ang bumibili ng produkto. Panghalimbawa, dahil nauuso ngayon ang smartphone, marami sa mga mamimili ang gustong makisabay sa uso, kaya marami ang demand para dito. Ang pang-apat na salik na nakakaapekto sa demand maliban sa presyo ay ang presyo ng magkakaugnay na produkto sa pagkonsumo. Kung ang mga produkto sa pagkonsumo ay komplementaryo or pamalit sa isa't isa, ito ay nakakaapekto sa pagbili ng produkto. Meron tayong tinatawag na complementary goods or produktong may kakomplementaryo. Ito ay ang mga produktong sabay na ginagamit. Ibig sabihin, hindi magagamit ang isang produkto kung wala ang complement nito. Ano ang halimbawa nito? Kunyari, kape at asukal. Alright? So, kung magkakape ka, bibili ka rin ng asukal. Magkaugnay ang dalawa sapagkat anumang pagbabago sa presyo na kaugnay sa produkto ay tiyak na may pagbabago din sa demand ng komplementaryong produkto. So, kapag tumaas ang presyo ng kape, tataas din ang presyo ng asukal. Ang produktong komplementaryo ay masasabing magkaugnay ang presyo at ang produkto kapag ang ugnayan ng presyo ng isang produkto ay negatibo at taliwas sa demand para sa isang produkto. Ang panglima ay ang inaasahan ng mga mamimili sa presyo para sa hinaharap. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang particular na produkto sa susunod na araw o sa susunod na linggo, asahan natin na tataas ang demand ng mga nasabing produkto sa kasalukuyan habang mabababa ang presyo nito. Halimbawa, ibinalita na may paparating na bagyo at tuwirang tatamaan ang gitnang Luzon, na isa ito sa pangunahing pinagmumulan ng bigas sa bansa. Inaasahan na magkukulang ang dami ng bigas sa pamilihan at tataas ang presyo nito, hindi ba? Kaya, ang mamimili ay bibili na ng maraming bigas habang wala pa ang bagyo at mababa pa ang presyo. At sa kabilang banda,
Kung inaasahan ng mamimili na bababa ang presyo ng isang produkto, hindi na muna bibili ng marami ang mga tao sa kasalukuyan. Maghihintay na lamang sila na bumaba ulit ang presyo bago sila bumili ulit ng madami. Okay? So, yung mga bagay na inaasahan natin ay nakakaapekto rin sa pagbili natin ng mga produkto. So, kung may inaasahan tayong kalamidad na darating or kung may dumating na kalamidad, hindi ba nagkakaroon minsan ng panic buying na tinatawag natin, ano? At ito din ay nagiging dahilan naman ng pagsasamantala din ng ilang nating mga producers. Ang ginagawa nila, itinatago nila yung mga goods na nagre-result naman sa tinatawag na hoarding. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod nating lessons. Ayan, inaasahan ko na naintindihan ninyo ang aking paliwanag hinggil sa ating aralin. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng isang gawain na kung saan kayo ay magsasagawa ng isang interview. Magtanong sa magulang o sa kung sino mang may hawak ng budget ng inyong tahanan. Alamin kung ano ang kanilang mga batayan sa pagpili o pagbili ng inyong mga pangunahing pangangailangan. Isulat ito sa activity notebook ang mga impormasyong makukuha nyo base sa inyong interview. At ang pangalawang tanong, kung ikaw ay gagawa ng budget, parehong batayan din ba ang gagamitin mong pamantayan? Ipaliwanag ang iyong sagot at isulat din sa iyong activity notebook. Tandaan natin, ang matalinong pagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng mga salik na nakakaapekto sa demand. Paano kaya tayo matalinong makakatugon sa mga pagbabagong dulot ng mga salik na ito? Una, kapag may pagtaas sa kita, maging matalino sa paggasta nito. Matutong pagplanuhan ng mabuti ang paggastos at unahin ang mahalagang bagay na dapat lang nating bilihin. Pangalawa, maghanap dapat tayo ng alternatibong pamalit sa mga produktong may matataas na presyo. Maraming pagpipilian ng mga produkto sa mababang presyo sa iba't ibang pamilihan, hindi ba? At para sa pangatlong gawain, isaisip, anong mangyayari? Tataas ba o bababa ang demand? Sagutan mo ito ayon sa sitwasyon. So, nagkaroon ng COVID-19 pandemic, ang produkto ay face mask. Anong mangyayari sa demand? Tataas ba ito o bababa? Malapit ng pasukan. Anong mangyayari sa produkto ng mga school supplies? Sa panahon naman ng taglamig, sa produkto ng ice cream, anong mangyayari dito? Tataas ba ang demand o bababa? Nagkaroon ng malakas na bagyo. Ano ang mangyayari sa mga isda at gulay? Tataas ba ang demand o bababa? At nagkaroon ng red tide. Ano naman ang mangyayari sa produkto ng tahong? Tataas ba ito o bababa? Ayan, natapos na naman natin ay isang aralin. At nawa, naintindihan nyo ang konsepto ng demand. Hanggang sa huli nating pag-aaral, paalam na sa inyo.